Binira at binakbakan ho ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito hong si Kiko D. Ito yung apo ho ni yumaong Pangulong Cory Aquino. At nagsasabing ito po ang sumisira po no, sa ligasiya ng kanyang mga lolo. Kasi ito ho ang si Kiko D ng Tindig Pilipinas ay apo ni na yumaong Pangulong Cory Aquino at yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino. At sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, ang advocacy at legasiya po ng mga Aquino, sina dating Pangulong Cory at Ninoy, ay ang demokrasya na kung saan ito po ay dapat na lubos na mamayani dito po sa ating bansa. At itong pahayag ni Senate President Cayetano ay kaugnay pa rin ng pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban po sa Senate President at ng grupo ho ni Kiko D, ito hong Tindig Pilipinas. At ayon po kay SP Cayetano, paano nagkaroon po ng obstruction of justice? Samantalang mismong ang NBI at ang PNP at ang DILG ay nagsabi na wala pa ho silang arrest warrant at hindi pa pwedeng arestuhin doon si Senator Ronald Bato de la Rosa. At paano pinapatakas ito hong si de la Rosa samantalang wala pa hong arrest warrant. So yun po binabanggit ho. At ngayon lumilitaw ay inaakusahan ni SP Cayetano na Marcos na rin ito hong si Kiko D. At talagang nagpapatunay at lumalabas po yung mga ebidensya na talagang ito po ay nakipagmabutihan na po kay Pangulong Marcos Jr. At okay lang naman ho, talagang kung sila po ay lumalaban at yung isa po sa kanilang advokasya ay labanan po ang mga Duterte, okay po ito. Pero wag ho nilang payagan na sirain ang Senado. Ito, pakinggan ho natin si Senate President Alan Peter Cayetano. Dito medyo mahaba po yung kanyang binanggit na pahayag. Pero ito na lang ho yung portion muna na may kinalaman dito po kay Kiko D ng Tindig Pilipinas na apo po ito ni yumaong Pangulong Cory at Senator Ninoy Aquino. Panoorin po natin, pakinggan natin si SP Cayetano. So, but for example, yung Tindig Pilipinas Kiko D, legacy ni President Cory Aquino is democracy. Legacy ni Senator Benigno Aquino is giving his life to fight for freedom and democracy. And then magpapagamit kayo sa Malacanang. Obstruction of justice. Sinabi na nung NBI, walang warrant na binigay sa amin. Sinabi na ng PNP at SILG, pumunta sila doon hindi para arestuhin dahil wala pa namang warrant. So paano naging obstruction of justice at paano pinatakas si Bato kung wala namang warrant? So let me address myself to Kiko D and the other Aquinos, even to Senator Bam, no? Ang legacy nyo, democracy. Then Marcos na rin. So, no problem. Legacy din nila is against extrajudicial killings. So, ipaglaban nyo yun. Legacy din ng mga Aquino is to sacrifice for the nation. So, if your sacrifice is fighting the Dutertes, okay yun. Pero okay sa inyo babuyin yung Senado. Okay sa inyo wag ilabas yung totoo sa flood control. Di ba, kaya nga, laban. Laban yung laban. Hiramin ko muna. Kasi hindi nyo ginagamit Di ba? So, alam nyo naman, di ba, sa aktivista, ganyan, sa Duterte, ganyan, kailangan neutral ako dahil senator judge din ako. Ako pa magpre-preside ng impeachment. Pero pera muna nung laban. Kasi paano pag wala nang lumaban para sa Pilipinas? Paano kung Marcos na rin? So, mga kababayan, let me end this way. Kung comfort lang po, sumang-ayon na po ako sa administrasyon. My life will be totally much easier, but I couldn't live with myself. Why? Life without a purpose is not living, di ba? You all have to consult your maker. Is this the kind of world that the Philippine Constitution wants? Is this the kind of world that the Bible tells us, the kind of Philippines we want, di ba? So, you might not like me. You might not agree with my politics. I'm not perfect. Some of you might not even trust me. And if I'm wrong,
tama feelings nyo. But what if I'm right? How many of us didn't listen to the science in 1970s? And what happened for 20 years? So what if I'm wrong now? You don't have to like me. My stay as Senate President is limited. But every day that I'm here, laban po tayo. So, hindi natin kalaban ang Malacanang. Pero kalaban natin kasinungalingan, kalaban natin yung nagpupunit ng pahina ng konstitusyon. So mga kababayan, tonight, tomorrow, let's say a prayer, but let's ask ourselves, who are we? Anong identity natin? Paano natin maitutuloy yung laban? Hindi pwedeng everyday may bagong issue na lang. Issue May 11, habulin si Bato. Issue May 13, NBI attack the Senate o hindi. Issue ng walkout, 12 kayo, okay. Nung kami hindi dumating, 12 kayo, okay. Tapos, para hindi mapag-usapan yung testimony ng 18 Marines, magme-meltdown, magbabalistik si Erwin Tulfo. Tapos, para yun ang news. Tapos bukas, tapos tatakutin lahat ng mga empleyado ng Senado na bibit-bitin, kakasuhan. Ulitin ko yung sinabi ko sa media, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Ang nasa aming katotohanan. But despite that, I'm willing to tonight and tomorrow, we'll be thinking of a way. Paano po hindi maipit ang mga empleyado? Paano po na yung mga bangko masunod ng tama? Anong tamang legal remedies natin? On that aspect, we can talk and find a way. Pero when it comes to truth, ibabalik ko ngayon sa majority yon. You really believe what you're preaching about the flood control? You really believe na after putting to jail some to get the quorum, they won't put more in jail to get... Gagawin kasi 18 na lang ang senador para 12 convicted na. At pagkatapos nun, manipulate na naman yung numero at saka yung konstitusyon para palitan yung konstitusyon. Again, if I'm wrong, then baliwalain nyo lahat ng sinabi ko. I'm just one other politician telling you garbage. But if I'm correct, and I hope that I am not correct, then we have to put faith into our actions. Kailangan natin lumaban at kailangan natin humanap ng paraan para ipakita na hindi tayo papayag na muli pong ikulong ang ating demokrasya, na muling nakawin ang freedom ng bawat Pilipino. God bless you. God bless the Philippines. Okay, yan po ang naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano at dito nga ho, no? At bukod ho dyan ay naikwento rin ho, no? Medyo mahaba po yung naging pahayag ni SP Tito Soto. At ang isa ho, no? Sinagot niya rin po ito pong si Senator Erwin Tulfo na kung saan ay yung naging banta, no? Na kanyang kikwelyuhan, palalabasin, no? At kung magsasagwa po muli ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ito hong grupo po ni Cayetano. At bagamat dito ho mga kababayan ay humingi na po ng paumanhin si Senator Erwin Tulfo at ang kanyang binabanggit ho mga kababayan, talagang inamin niya ho yung kanyang pagkakamali. Ito ay eksaktong binabanggit ho ni Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, lubos akong humihingi ng paumanin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto at pagkwelyo at pagbitbit kay Senador Cayetano at ilang individual palabas ng session or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Ayon po yan kay Senator Erwin Tulfo. So, yun po ang kanyang pagbibigay paumanin sa kanyang mga nauna na mga pahayag at marahas kasi talagang naging matindi rin ho yung backlash at talagang yung ultimo, yung mga sabi natin na nakikisimpatya sa grupo po ng Gatchalian Black, yung iba ho parang, ako dami ko nakita ng mga, ng mga comments, parang sila po ay nadismaya at di ba, umatraso sa pagsuporta dito po sa Gatchalian. So, marami ho ng mga ikunento. Ito pong si Senator Ping Lacson
at si Senator Cayetano, at ang sabi niya, ito idinitali niya ho yung yung mga sinasabing pakikipagsabwatan ni Senator Ping Lacson kay Pangulong Marcos o sa Marcos Jr. Administration. So binakbakan niya ho itong si Kiko D na kung saan ay 'di ba, sinisira po yung legasiya ng kanyang mga lolo, at ito pong sina Ninoy Aquino at Cory Aquino. Ngayon naman ay itong si Ping Lacson ay idinetalye kung paano nakipagsabwatan kay sa Marcos Jr. Administration. So ito ho, at sabi po ni SP Cayetano ay sa kanyang Facebook Live, at yung kanina bahagi ho yun ng ay ibinahagi ni Cayetano ang umano'y mga impormasyong nakarating sa kanya noong 2026 habang may mga usapan umano noong tungkol sa posibilidad ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kabilang ang di umano'y pagtatangka nilang dalawa ni Senator Loren Legarda na palitan yung liderato. So ito February 2026, yung ibang mga kasamaan daw niya ginamit yung blue ribbon. May mga pinagtakpan sa majority nila, may mga pinakita daw sa kay Senator Cayetano, at saka ilalabas yung mga ebidensya. But basically, ang sinabi nakipagsabwatan si Senador Ping Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. So yun ho mga kababayan. At so ibig sabihin talaga may mga pinagtakpan mula po sa mga mastermind at lower at that iba pang grupo. So yun ho mga kababayan, at matindi ho ito, no? Ito hong mga aligasyon ni SP Cayetano. So kung sa bagay, yung naging perception din naman ng publiko dito ho na kung saan halos 9 na buwan na itinigil ni Senator Ping Lacson yung kanyang yung pag-iimbestiga po ng Senate Blue Ribbon Committee, at may mga gusto hong na katulad yung dating mga sundalo, yung 18 ex-Marines na gusto pong magbigay po ng testimonya, at yung una, yung si Orly Gutesa na talagang sinira, winakwakan, yun po ang naging perception po ng tao, mukhang may pinatatakpan, di po ba? So, pero yan po ang sabi ho ni SP Alan Peter Cayetano, at pakinggan ho natin, ito ho yung kanyang kwento patungkol nito. Para mas maganda, detalyado mismo, si Senate President Cayetano ang magkwento tungkol dito. Ito ho, panoorin po natin si Senator Alan Peter Cayetano. Yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na ginamit na yung blue ribbon, may mga pinagtakpan sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito'y pong, basta saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabwatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo 'yon wala pa wala pa atang 18 noon yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Tapos nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, wag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swears, wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang
Hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa, or at least kay Senator Joel, yung witness na, yung particular witness na yon. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government, very close to the president, and the other one is very, very high official. Basically, ang sinabi ko, sumunod yung mga kasama ko, hindi naman inelect si Senator Loren, kami tatlo lang ang gusto namin. One, tutukan yung ekonomiya ng ating bansa kasi kahit na hindi inaamin ng Malacanang, no? Not exactly in these words, no? But basically, it took some time for Malacanang to admit that there's a crisis. And they didn't create the crisis. The crisis came from the US, Iran, and Israel conflict. No? But it took in denial for the first 2 weeks ang Malacanang. Samantalang every other government in ASEAN, around the world, in Asia, were already, pinoporma na nila yung mga contingency plans. Diba? That's why nga, nag-file ako, pero sinabi nila Senator Tito, SP, wag lagyan ng ilang days yung contingency plan ng Malacanang, and then afterwards yung Protect Committee, ako at mga staff ko nag-draft noon para nga may pressure sa Malacanang na to deal with the economic. Okay, pangalawa, sinasabi na importante yung impeachment, and sabi na hindi namin papangako boto namin kasi nga we have to do it sa ebidensya. So panay ang tanong sa amin, so you will allow na lumabas yung ebidensya? Sabi na, of course, that's part of our job. Hindi namin job ay i-convict o kaya i-acquit na mag-a-act kami as prosecutors or as defense lawyers. Ang trabaho namin mag-judge, no? And then, syempre may magtatanong sa Blue Ribbon. Sabi namin, wala kaming specific target except yung katotohanan. Meaning, there has to be a way that the Blue Ribbon will not be used as a tool laban lang sa kalaban ng mga administrasyon, then mapagtakpan yung totoo. Of course, at that time, hindi ko pa alam yung main allegations regarding certain Malacanang personalities and going all the way to the top. Of course, marami ng yung Cabral files, yung by March ba, I think nandun na yung Marines, and then also yung Bersamin files. Basta't marami yan, no? So, basically, ang message ko was, malabo namang makabuo kami, pero it's always possible. So, ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson Group of 4, Gang of 4, na pagpapatakbo ng Senado. Because it wasn't productive anymore. Panay 2028 lang ang issue, tapos maraming pinagtatakpan, tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. They didn't listen to me. So on May 11, we got the majority. Okay? Hindi namin alam na si Senator Soto mismo, si SP, nagpapasok ng mga NBI at mahigit na 20 ahente nakakalat na sa buong Senate. That's never happened before. They've always coordinated, stayed in one place, and then talked kung paano. Parang kay Senator Jinggoy, napakaayos. Actually, it would have been better kung pinayagan nila ako i-escort sa labas. But nakita nyo, maayos. So yung May 11, in hindsight makikita nyo na po mga kababayan na May 11, set up nila yon. May 13, sila naglagay ng full battle gear na mga NBI at mapapatunayan namin, Senate premises po yon. So, ang point ko po, sila yung nanggulo, yung 11, kakampi ang Malacanang, kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Clear na yon, hindsight even yung walkout, nung sila nag-walkout, 12, wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum. Nung sinabi nila, gusto lang nila magtrabaho, di ba? Nakita nyo naman po, hindi man lang nagbigay ng mga pangalan sila doon sa mga committee. So, paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho? Tapos nakita nyo, nung sinabi nila si Senator Wing ay acting Senate President,
Unang issuance, work from home. Nung pumasok pa rin ang mga taga-Senado, ang sinabi, alas 10, umuwi na kayo. Hindi ba katawa-tawa yon, di ba? Yung sasabihin sa iyo, work, let's get back to work. Tapos yung unang i-issue is to work from home, then the next day, umuwi na kayo. 10 o'clock pa lang, pinapauwi na. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win, kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo, kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. But to God's grace, napunta sa akin. By the way, no, kung nakuha ko yon. Okay, so yun po, no? At ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. At siyempre sa ngalan po ng patas na pamahayag, ang nasabing mga aligasyon ni Senator Cayetano ay mariing pinasunungalingan o pinabulaanan ni Senator Ping Lacson. At sabi niya, lie pa more kung saan siya masaya. Sabi po ni Ping Lacson. So yun po ang reaksyon ni Senator Ping sa mga sinasabi ho ni Senator Alan Peter Cayetano at yung pagdidetalye na anya'y nakipagsabwatan ito pong si Senator Ping Lacson sa Marcos Jr. Administration para di umano ay mapagtakpan may mapagtakpan, maisagip dito po sa issue pa rin ng sinasabing katiwalian na nangyari. Napakalaki ho na issue ng katiwalian dito po sa ating bansa. So, yun po ang issue ho ngayon at bagamat sa ngayon ay sabi ho ni Senate President Cayetano ay handang-handa ho siya. Handa naman daw siya na makipag-usap dito ho sa nagsisilbing acting Senate President sa Gatchalian Block. At may dinagdag din ho itong si Senate President Alan Peter Cayetano sa naunang pahayag ni Senator Lacson na sirang-sira na raw po yung imahe ng Senado dahil sa pagkakapit tuko. Talagang ayaw pong bumitaw ni SP Cayetano. Ang sabi po ni Cayetano, itong si Lacson ang sumira sa kredibilidad ng Senado dahil sa kanyang mga kontrobersyal na pagdinig dito po sa Senate Blue Ribbon Committee. So sinira niya raw ho, di ba? At ginamit po yung Blue Ribbon laban po sa mga kapwa senador. Yun po ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. So yun ho at sana ho ay matapos na ho itong issue. At meron pahabol na payo, ito pong si SP Cayetano kay Senator Gatchalian na mag-ingat at huwag kang magpagamit sa Malacanang. Ang sabi niya ho, may maganda pa namang future. Ito pong si Senator Wing Gatchalian. Sana raw po ay huwag magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan na kahit binibigyan siya ng high position, mataas na pwesto. So yun po ang pahayag ni SP Cayetano dito po sa isyong ito. Sabi po niya ay kasi pinagtatalunan ang legalidad ng Senate leadership change na nagresulta ng pag-upo ni Gatchalian at pinandigan po ng kampo ni Gatchalian na balido ang reorganisasyon at naayon sa batas yung mga hakbang na isinagawa ng mayorya. Pero sabi po ni SP Cayetano at ng kanyang mga kalyado, walang bisa ang naturang pagbabago. Siya pa rin po ang lehitimo na Senate President at nakabasehan niya ito sa konstitusyon. Habang nag-Facebook Live itong si Cayetano, may mga libro ho, may konstitusyon at nandun ho, nakasulat ho na malinaw na ang paghalal ng Senate President ay mayorya mula sa buong miyembro ng Senado. 24 ang senador, so ibig sabihin, kalahati plus 1. 12 plus 1 is 13. Dapat ho, yun po mga kababayan. At ngayon, siyempre, ang dami na ho ng mga lumalabas. Nauna rito, yung Board of Governors ng Integrated Bar of the Philippines naglabas po ng pahayag na kung saan ay kanilang kinakampihan
at sinasabing legal yung nangyaring reorganisasyon na kung saan ay pasamantala na nailuklok bilang Senate President pro tempore ito pong si Senator Wing Gatchalian. Pero ngayon ho, marami rin hong mga miyembro ng IBP, mga abogado, kilala rin ho, mga dean, na kung saan ay kinokontra po yung naging pahayag ng IBP. So lumilitaw ho, hindi po talagang solid po at hindi po nakonsulta yung iba pang mga miyembro ng IBP. Kasi dito sa ating bansa, mga kababayan, kapag ikaw ay naging abogado, nakapasa ka sa bar, matik ho na magiging miyembro ka ng IBP. Kasi automatic ho yun at mandatory. So, yun ho, lahat po, mga kababayan, talagang, sila po ay dapat po nakonsulta. At saka wala hong malinaw kasi dapat nakalagay ho ang mga pangalan kung sino-sino lang ho pumirma dito po sa statement ng IBP. Kasi ho, yung iba ho, hindi po sang-ayon At kontra po sila at naniniwala po sila na illegal ito hong pag-take over ng grupo po ni Gatchalian. So, ganyan ho mga kababayan. Ako naman, di naman ako abogado, pero tinitimbang-timbang ko ho yung mga binabangit ho ng mga kampe at pabor sa nangyari at yung mga naniniwala naman na mali at illegal yung nangyaring pag-take over. Kasi mga kababayan, ako binabasa ko lang naman yung ating saligang batas. Ako hindi naman ako abogado at nagtatanong din ako at nakikita ko rin nababasa ko rin yung mga legal opinion ng ibang mga abogado na nakita ko hindi naman sila dilawan, hindi sila maka Marcos, hindi sila maka Duterte. So sa batas lang ho. Ngayon makikita nyo na ho kapag kumampi ho dito sa Gatchalian Law, sasabihin ako ito, maka Marcos, dilawan, ganun nakikita. So, pinakamaina mo sana yung nauna kong episode mga kababayan. Sana po, Korte Suprema ay umaksyon na po kayo. At siguro, mas maganda ito yung magiging gabay na po ito para po sa mga susunod baka magkaroon po muli ng mga ganitong hakbang na ibig sabihin mas maging klaro na yung Abilino versus Cuenco, kung paso na ba yun o kung yan pa rin ho, depende ho sa desisyon ng kataas-taasang hukuman sa kasalukuyan. Okay, kayo po masasabi niyo mga kababayan dito po sa ating episode ho ngayon. Pinag-uusapan ho natin, apo ni President Cory, Marcos na rin, at Ping Lacson inakusahan ni SP Cayetano na nakipagsabwatan sa Marcos administration. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share para kayo po lagi updated dito po sa ating channel at yung ating mga issue na pinag-uusapan. At sundan niyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.